Magsisimula na po tayo. Nalangin na po tayo. Hallelujah. Salamat po, purihin ka, Ama, purihin ka, dakilang Diyos, luwalhati sa iyo, kataas-taasan at karangalan, pagluwalhati ay sumayo lamang, ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, muli mo kami pinagsama-sama sa itong paraan, sa pagtitipong ito ng Wednesday. Hiniling namin, patuloy po kayong tumawag ng mga tao na makikinig na yung salita. Patuloy na huwag nilang kasawaan ang mga salita mo dahil napakaganda ng iyong mga salita. Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, hiniling namin ang iyong pangunguna at patnubay sa aming gagawing pag-aaral. Alam namin na kahit madalas na po namin mabasa, marinig ang mga salita, hindi po nakakasawa dahil ang mga salita mo ay laging bago. Lagi may pagtuturo at pagtutuwid na binibigay ko sa amin. Lord, pakaibigin namin ang iyong mga salita kung paano ka namin minamahal, gayon namin mahalin ang iyong mga salita. Panginoon, pagpatawad mo anumang pagkakamali, pagkakasala na sumpungan mo sa bawat isa, anumang pagkukulang, anumang resistant nila sa iyong salita ay pagpatawad mo. Kundi tulungan mo na tanggapin namin may kaamuan ng mga salita mo, Panginoon. Lord, patuloy na makilala ka namin lubusan sa pamagitan ng aming pag-aaral. At dahil makikilala ka namin lubusan, lalo kami magmamahal sa iyo. The more we know you, the more we fall in love with you, Lord. Salamat po, Ama. Maluwalhati at madakila ang aming pangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen po. Okay po, magsimula na po tayo. Wait lang po. Salamat po sa Diyos. Okay. Ang ating pag-aaralan is about the teaching of Christ, no? Yung mga katuruan ng ating Panginoon Jesus sa Biblia, no? Marami po tayong lesson na natatanggap sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay narito sa ibabaw ng lupa, no? At karamihan sa mga teaching ni Jesus, yun po ang ating tinuturo sa pulpito, yun po ang ating sinishare sa mga tao dahil alam natin na napakaganda, napaka-powerful ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesus, no? At karaniwan, no, sabi nga po sa Bible, marami pong verse na nagpapatunay na yung mga taong nakarinig sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang mga doktrina, sa kanyang mga katuruan ay ang mga tao ay lubos na na-astonish, no? Sabi, namamangha sila sa dunong, sa karunungan ng ating Panginoong Hesukristo, no? So, sabi sa Matthew 7:28-29, sabi diyan, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority and not as the scribes. So, may comparison dito, pinagkumpara ng mga tao ang teaching ni Jesus Christ at ng mga iskriba, no? Yung mga iskriba, pariseo, sila po yung tinatawag na religious leaders, pero kakaiba yung teaching, no, ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga yung kasaysayan na yan ay yung lalaking Gadareno na pinalaya ng ating Panginoong Jesus sa pagkaalipin dahil inalipin siya ng napakadaming demonyo na nasa loob ng kanyang katawan. At nang si Hesukristo ay palayain siya, ang lalaking ito ay nagkaroon ng kalayaan at nang siya ay naging maayos na, matino na, nakapambihis na, dati-dati siya ay hubot-hubad, humihiyaw sa sementeryo, nalalagot ang mga tanikala. Talagang makikita natin na ang lalaking ito ay nanlilisik ang mata at
napakalakas, sabi sa Biblia. Pero nung time na yon, nang siya ay kausapin ng ating Panginoon at palayasin ng masamang espiritu sa kanya, ang lalaking to ay biglang nakalaya. Kaya nga lubos na namangha ang mga tao sa aral, sa turo, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Luke 4:32, ganun din po ang sinasabi, and they were astonished at his doctrine, for his word was with power. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihan. So, very powerful ang salita ng ating Panginoon na dahil sa kanyang mga pananalita, nautusan niya ang mga demonyo na lumabas, no, sa katawan ng isang tao, kagaya nung sa na share ko sa inyo kanina sa Matthew 7, na yung lalaking Gadareno, ay pinalaya ng ating Panginoon Jesus, no? At sa Luke 4:22, and all bore him witness and wondered at the gracious word which proceed out of his mouth, no? Ayan na naman na sinabi diyan na namangha sila sa mga salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon, na sila'y nagtataka sa kanyang kahinahunan, mga salitang lumalabas sa kanyang bibig na mahinahon, which proceeded out of his mouth. So, ito ay lumabas sa kanyang bibig na kahit na siya ay makapangyarihan, nasa kanya pa rin yung tinatawag na kahinahunan at may boldness na misa naman ay with boldness na pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, no, lalo na sa mga masasamang espiritu. Hindi po siya nagpapasindak sa mga masasamang espiritu, no? Now, at sa gabi ito, ating pag-aaralan yung teaching about daily Christian living, yung mga katuruan ng Panginoon patungkol sa pang-araw-araw na buhay natin. Napakahalaga na matutunan natin yung mga aral ng ating Panginoon patungkol sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. So that we can know how to deal with people, so that we can know how to react with certain circumstances na alam natin na yun ay ayon sa kanyang katuruan, no? So, ano-ano po yun makikita natin, no? Sa salita ng Panginoon, yung mga katuruan ng ating Panginoon about daily Christian living. Ito napakaganda kasi ma-apply po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, Matthew 5:33 to 48. Matthew 5:33 to 48. Sabi ito, narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang sumusumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mong ring ipapanumpa, no? Ang iyong ulo, sapagkat sa isang buhok ng iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idinadagdag dito ay buhat sa masama. Okay, no? So, diyan muna tayo. Una, ano po yung mga tinuturo po dyan ng ating Panginoon? Tinuturo dyan ng Diyos na huwag tayong sumumpa, no? Minsan, ginagawa na lang nating katatawanan o biruan, yung tinatawag na panunumpa. Pero, hindi po ba narinig natin kanina at nabasa natin na hindi gusto ng Panginoon, no? Huwag daw natin sabihin, wag kang sumumpa, no? Nang walang katotohanan. Sabi, sa katunayan, tinuturo din to sa atin ng mga ninuno, ng mga matatanda, no? Sa atin, na wag tayong magka-curse sa sinuman. Wag tayong susumpa sa kanino man, no? Sabi diyan, sa halip, tuparin ninyong
ang inyong sinumpaan panata sa Panginoon. Ano man yung sinabi mo, tuparin mo na lang. Huwag ka na magsabing mamatay man, text man, no? So, hindi po tama, no, na gawin yun, na gawin po natin yun. Dahil, sabi nga niyan, pag nangangako kayo, huwag niyo sabihing saksi ko ang langit, na pati ang langit dinadamay natin doon sa tinatawag nating para lang masabi natin, gagawin ko yun. Sinusumpa mo yung pati ang langit. Sapagkat sabi, wag mo dapat gawin yun sapagkat ang langit ay trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa, wag mo sasama doon sapagkat ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. No? Sapagkat ito'y kanyang tuntungan, huwag din ninyo sabing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag mong ipapanumpa ang iyong ulo sapagkat sa isang buhok ng iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o kayang paitimin ang iyong ulo. No? Let your ye be ye. Sabi nga po sa bandang dulo, dapat maging oo kung oo ang oo at hindi ay hindi. No? Ibig sabihin, kung higit pa dito ay kasalanan na. Kaya marunong tayong magkaroon ng tinatawag na integrity. No? Pag sinabi mo, oo, darating ako ng alas 8, no? At titiyakin mo na alas 8 nandun ka na, no? So, at maraming mga Pilipino na sabi nga yung Filipino time laging late daw po, no? So, wag po nating ugaliin yung ganung bagay, no? Na tayo po ay sinasadya na lang natin yung pagka-late natin. Sana wag ka na magsabi na darating ka ng ganitong oras, no? Sana kung isang beses lang o kung paminsan-minsan hindi mo sinasadya. Paano kung sinasadya mo at yung nadadalas na yung ganung bagay, kaya nga hindi tama, no? Dahil tinuro ng Panginoon sa atin not to swear, no? Sumunod, sabi sa verse 38 hanggang 42, narinig niyo sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung sinakdal ka ng sinuman upang makuha ang iyong damit, ay ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal, no? So, ang sabi, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2 milya, bigyan mo ang magsisingi sa iyo at huwag mo tanggian ng hiram sa iyo, no? So, yan po ay isang katuruan ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating mga buhay, no? Sabi, huwag kang gumanti sa masasamang tao. Hindi tayo dapat marunong gumanti sa sino man tao na gumawa sa atin na masama. Kasi, pag ginantihan mo ang isang taong masama, mas masama ka pa sa kanya. O, kapantay o ka-level ka na lang niya. Nakagaya ka rin niya na masama. No? Hindi tayo dapat gumanti sa mataong masama. No? Dahil kung ginagawa natin yon, parang sila ay tayo rin. No? Walang pinagbago. No? So, hindi kailang gumanti tayo. Nilinaw pa ng ating author na si Matthew na sinabi niya kung sinampal ka sa kanang pisngi, hindi ka dapat manampal din. No? Pag binato ka ng bato, wag mong batuhin ng bato. No? Kundi sabi, wag kang gumanti sa masamang tao. Kundi kung sinampal ka sa kanan, pisngi, iharap mo naman sa kanya yung kaliwa, no? Kung sinakdal ka ng sino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo pati sa kanya ang iyong balabal, ang iyong tunika, no? So, ito po ay mga aral ng ating Panginoong Hesus. Pero, hindi po yan madalas marinig ng mga tao dito sa sanglibutan, no? Kaya nga maganda rin na nire-review natin kung ano yung mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, no?
Ayaw niya na tayo gumaganti. Sabi, wag niyong gantihan ng masama ang masama. Kundi kung gaganti ka, gantihan mo ng mabuti. No? Yan po ang turo ng ating Panginoon. Hindi natin magagawa yan kung wala si Jesus sa ating mga puso. Kung hindi tayo tunay na tagasunod ni Jesus o mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus, natitiyak ko po sa inyo na makakaya po natin gawin yung mga bagay nito kahit hindi mo dating ginagawa. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, gagawin po natin. No? So, yan po ang turo ng ating Panginoon sa verse 42. Bigyan mo ang manghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ng hihiram sa inyo. No? So, kung meron tao na nanghingi sa iyo, madalas yung mga bata o mga kabataan, marami yan sa labas, no? Nanghihingi, nagbabantay sila ng sasakyan mo, at pag alam ng lalabas ka pa, yung tutulungan kanyang makalabas dun sa parking, at naghihintay sila ng magbibigay sa kanila, no? Alam natin yun, no? So, hindi masama na magbigay po sa kanila. Kaysa naman sila magnakaw. Sa akin, personal opinion ko yun. Pero nasa sa inyo po yun kung susundin nyo o hindi. Pero po sa akin, kung may mga bata o kabataan na nanghihingi sa inyo ng limos o tumutulong sa inyong maglabas sa inyong parking area o parking space, tinutulungan kayo na wag matraffic sa paglabas ng inyong sasakyan, okay lang po na magbigay kayo. No? Kahit magbigay po kayo ng kaya ninyong ibigay. Kung magbibigay kayo ng 50, okay. Makakatulong ng malaki po yun sa kanila. Lalo na kung 100, makakatulong po sa kanila. Pero kung hindi naman, wala kayong ganong kalaki at budget, pwede naman pa 20-20, 10, no? Ang mahalaga, matulungan natin sila. Dahil yung iba man, hindi gagawin yun kung hindi sila hirap sa buhay. Hindi nila gagawin yun kung sobra-sobra sila sa pagkain, no? Pero titingnan nyo rin, baka naninigarilyo, baka ilinilalagay lang sa bisyo. Hindi ako nagbibigay kapag nakikita ko naninigarilyo, no? O nagra-rugby. Hindi. Kasi pwedeng gamitin lang nila yon sa bisyo. Pero ang bigay mo, tinapay. Bigay mo, chocolate, candy, no? So, hindi nila magagamit sa bisyo. Okay? No? So, sabi sa 43, narinig nyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yun po ang sabi ng iba. Ibigin mo ang kapwa mo, pero mamuhi ka sa iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ito po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin ninyo yung mga kaaway at panalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So, ito na naman, no? Love your enemies. No? Minsan, madalas niyo itong marinig sa akin. Bakit kaya? Baka pinaalalahanan tayo. Baka may kaaway pa kayo. Baka may mga tao pang nanggagalit sa inyo. No? Sa aming Bible study, may mga nakakausap po akong ganyan. Pero sabi nila, kami po ay nakapagpatawad na. Mainam po yun, no? Salamat sa Diyos dahil ang mga kapatid natin ay marunong sumunod sa Panginoon, no? Sabi nila nakapagpatawad na sila, pero paano po kung ayaw ng taong nakasakit sa amin o yung mga taong nagkaroon sila ng pagdadamdam sa kanila o na ginawa naman nila ang paraan para sila ay maabot ang taong yun, para makipag-ayos, makipagbiti, pero ayaw nila. Wala na po kayong pananagutan. Ang mahalaga, alam ng Diyos na kayo ay nagnanais na makipag-ayos sa kanila. Basta, siguraduhin nyo lang sa puso nyo, sa puso nyo, sa damdamin nyo, na wala na kayong sama ng loob sa kanila o galit sa kanila.
no? Nakapagpatawad na kayo. Paano nyo ma-check? Paano natin ma-check kung talagang nakapagpatawad na kayo o wala na kayong sama ng loob sa kanila? Pag nakikita nyo sila, hindi na kayo umiiwas. Pag nakikita nyo sila, no, nasasalubong nyo sila, binabati nyo, ang iningitian nyo. No? Lalo na kung sinasabihan mong, God bless you. No? So, pagka naririnig mo yung pangalan niya, dati-dati pagka nung may galit ka pa sa puso mo, pag naririnig mo yung pangalan niya, kumukulo yung dugo mo. No? Pero, ngayon ay kalmado ka na. Wala ka nang nararamdamang anong pambagay. So, maybe, talagang nakapagpatawad ka na. No? At kung may pagkakataon kang magsabi sa kanya na sorry, sabihin mo po yun, sorry, sa harap-harapan. Pero kung hindi mo siya maabot o siya ay nagtatago, ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makipag-ayos, sa puso mo, patawarin mo siya. Sapagkat gusto ng Panginoon, ang bawat sa atin ay umiibig sa ating kaaway at marunong tayong magpakumbaba. No? So, love your enemy. Sabi yan, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. So, pinagdiinan natin yung salitang upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Bakit may tunay? Kasi may peke. No? May iba na nagsasabi, Kristiyano sila pero hindi nila kayang mahalin ang kanilang kaaway. Kristiyano sila pero hindi nila magawang makipagbati, makipag-ayos. No? Nagtatago sila doon sa mga taong gusto makipag-ayos sa kanila. No? Ano pa? Ayaw nilang humarap, ayaw nilang umiiwas sila pag masasalubong nila. No? So, mahirap po yun. Baka dumating ang Panginoon at ang yun maging dahilan para hindi ka makasama sa rapture. Tama? No? Sabi po niyan, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So, God is no respecter of person. Kahit masama ka, kahit na matuwid ka, pares na pinaulanan tayo ng Diyos. Pares kayo nakapagsasaka, pares kayo nakapagtatanim ng maayos. No? Nagbibigay siya ng oxygen sa lahat ng tao, masama man o mabuti man. No? Ganun ang ating Diyos, napakabuti ng ating Diyos. No? Sabi, nagpapaulan siya sa matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? Okay. So, ibig sabihin ng Panginoon, yung mga makasalanan ginagawa din yan eh. No? Yung kanilang kayang mahalin lang yung mga taong nagmamahal sa kanila. Pero yung mga taong nainis sa kanila, nainggit sa kanila, hindi nila kayang batiin, mahalin. No? Sabi, gaya lang kayo ng mga makasalanan kung ganun ang ginagawa ninyo. Pero ninanais ng Panginoon na magmahal tayo, hindi lang yung mga taong nagmamahal sa atin, kundi yung mga taong rin namang hindi nagmamahal sa atin. Minsan, parang mahirap, no? Pero, sa biyaya ng Diyos, makakaya pala natin. No? May mga taong nakakagawa niyan, kaya wag na kayo magtaka. Kahit ako, sa biyaya ng Diyos, may mga tao rin na parang inaapi-api ako, may mga tao rin parang hindi maganda ang tingin sa akin, pero salamat sa Diyos, natutunan kong mahalin sila. Natutunan kong mawala anumang galit dito sa puso ko o pagdaramdam. No? At naging malaya. Napakasarap ng ganong bagay. Yung walang anumang bigat na nasa puso mo. Wala kang kagalit, wala kang kaaway. No? Sayang buhay. No? Pagka ganon. Sabi, at kung mga kapatid lamang ninyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa niya ng mga hentil kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit.
No? Kung ang ginabati mo lang yung mga kapatid mo, hi sisters, hi brothers, pero yung mga taong alam mong may galit sa'yo, alam mong hindi mo binabati, no? Hindi mo binibigyan ng hindi mo kinakausap, no? Kaya sabi ng Panginoon, paano ginagawa, yan ay ginagawa rin ng mga makasalanan. Naunawaan po ba natin? So, pangatlo, Matthew 6, 1-4. Ito naman po ay patungkol sa pagbibigay, no? Sabi dito, Matthew 6, 1-4. Pag-ingatan nyo hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagunwari sa mga sinagogo at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, pag nagbibigay ka ng limos, huwag mong papaalam ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Okay, no? So, maging sa pagbibigay, nagtuturo rin ng Panginoon sa atin kung paano tayo magbigay. Number 1, in secret. Pag tayo magbibigay, sabi, wag nang, sabi diyan, wag na tayo maging pakitang tao, no? Sa anumang bagay na ginagawa natin, tungkulin natin sa Diyos, wag na tayong pakitang tao na meron ba sa atin nagbibigay ng sa offering box, no? Tapos winagaway kay pa yung kanya 1,000, ganun, no? So, sabi ni Lord, wag daw tayo sapagkat hindi dapat maging gayon. Kapag ginagawa niya ito, wala na daw tayong tatanggaping gantimpala buhat sa Ama na nasa langit, no? Kung nananais mong papurihan ka mga tao, tinanggap mo na ang iyong gantimpala dito sa lupa. Kaya doon man sa langit, wala ka nang asahang pang gantimpala doon. Kaya pag nagbibigay tayo, wag na tayo parang may kalembang, tingnan nyo ako, magbibigay ako, no? So, ayaw po ng Panginoon. Sa pagbibigay daw natin, wag nang ipag-ingay pa, no? Parang may buzzer ka, nasasabihin, uy, nagbibigay ako. Tingnan nyo, ang dami kong binigay, no? Hindi naman masama na lagyan mo ng pangalan, lagyan mo ng amount kung gusto mo, para malaman kung talagang kung ito ay offering or tithes, no? So, kung nagbibigay ka ng lihim, no? Tatanggap ka at ng may buong katapatan, sabi diyan, tatanggap ka ng gantimpala mula sa langit, no? Yan ang nais ng Panginoon. Hindi na dapat natin itong ipaalam pa sa iba, sa kaibigan, sa ating mahal sa buhay, hindi na. Sabi, gawin ninyo ng lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihan na ginagawa mo ng lihim, ang siya nagbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala, no? At ano pa? Verse 19-21, dito na lang tayo magtatapos, no? Yung an eternal investment, 19-21, Matthew 6:19-21. Sabi po dyan sa 19, verse 19, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang maninirang insekto at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw. No? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso.
No? So, iniutusan tayo, isang teaching ng Panginoon yan, na huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. No? May mga tao na pag ganyan, ayaw nilang magbigay para sa gawain ng Diyos, ayaw nang magbigay para sa Panginoon, na parang akala nila na mababawasan yung pera nila pag magbibigay sila. No? Hindi po. Kundi, pag tayo magbigay, hindi po subtraction, kundi multiplication. Kaya ng Diyos paramihin ang lahat ng iyong binigay para sa Kanya. Ibalik para sa iyo. Pero kaya tayo nagbibigay hindi para ibalik ng Panginoon sa atin ng doble, triple, o 4 times yung mga bagay na binigay natin sa Kanya. Kundi, binibigay natin to dahil alam natin to na kailangan para sa Kanyang gawain. Tama? No? Sabi diyan, mag-impok tayo ng huwag kayo mag-impok dito sa lupa kasi pag nag-impok kayo dito, pwedeng masira yun ng mga insekto, di ba? Nakita natin yan sa Jessica Soho, yung nag-impok ng maraming pera pero laking gulat niya, pagbukas niya ng kanyang pinag-ipunan ng pera, ay kinain na ng anay yung kanyang pera. Sayang, no? So, totoo ang sinasabi ng Biblia, no? Na baka inilang ng eksekto o ng mga kalawang. Hindi na mapakinabangan dahil halos kainan na ng kalawang ang mga papel dahil sa matagal na nakatago, no? So, ang sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit na do'y walang kalawang, walang insektong naninira at walang magnanakaw, no? Pero salamat sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang todong ibigay mo sa Panginoon. Kung may pagkakataon, dahil kaya mong ibigay, ipagkaloob mo. Pero naniniwala ko, nagtitira ka rin para sa iyo, no? Nag-iipon ka. Pero ibig sabihin, okay lang na mag-ipon ka sa bangko, pero tandaan mo, dapat nagbibigay ka rin sa gawain ng Panginoon, no? Ibig sabihin, maging masaya tayo kapag nagagamit tayo ng Panginoon na magbigay para sa Kanyang gawain at nagagamit to para sa pangtulong sa mga kapwa natin, kapatid na mananampalataya rin ng ating Panginoong Hesukristo, no? So, napakaganda. Mga kapatid, dapat natin tandaan lahat ng mga aral at turo ng Panginoon about daily Christian living dahil magagamit natin to sa araw-araw nating pamumuhay. Yun lang po. Kung may mga tanong kayo, pwede po kayong mag-PM lang po kayo sa akin, no? So, pagpapatuloy po natin yan, hindi po natin natapos dahil kung tatapusin po natin ay mahaba po, no? So, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na Miyerkules, ay pagpapatuloy po natin yung Jesus teaching about daily Christian living, no? Naniniwala ko na may natutunan tayo. Ingatan po natin sa ating mga puso ang mga aral na yan dahil ang mga aral na yan ay magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Manalangin tayo, pumikit po tayo. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, pagpapala. Salamat sa iyong mga salita ng buhay na nagbibigay sa amin ng kalakasan, pagtutuwid at pagtuturo. Salamat po dahil sa mga kapatid na nakinig, pagpalain mo ang buhay nila, pati yung makikinig pa mamaya dahil nasa trabaho pa sila o nasa biyahe. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, nagabayan mo sila sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo po ang mga mahal namin sa buhay, ang aming mga kapatid kay Kristo na wala pa, nasa labas pa, nasa kalye pa. Kayo po magbantay sa kanila, kayo po mag-ingat, magligtas sa kanilang pag-uwi, at bigyan mo sila ng pagkakataon na mapatuloy na mapakinggan na yung mga salita. Tulungan mo na wag po nilang itakwil ang mga paanyaya mo, Panginoon, na makinig ng yung mga salita sapagkat ito po ang pagkain ng aming mga kaluluwa.
Salamat po, Ama. Dalangin po namin na patuloy po kayo, Panginoon, magturo ng sagana sa amin. Lord, dalangin ko po na pakaibigin po namin ang mga salita, panatalihin po namin, hindi lang pakinggan, kundi unawain at higit sa lahat, tuparin ang mga bagay na hindi pa namin natutupad ng mga salita mo. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nakinig at patuloy silang magnais na makinig pa. Humipo po kayo ng mga tao para makinig ng iyong mga salita. Hipuin niyo po yung mga bawat members, mga leaders ng Jesus the True Light Church. Patuloy na, Lord, alam ko na nalulungkot ka kung nagpapabaya ang ilan, kung yung ibang mga gawain sa social media nasusundan nila, bakit hindi nila sundan ang iyong mga salita at ang mga aral patungkol sa iyong katuruan patungkol sa iyong mga salita. Hipuin mo sila at dalangin ko po na patuloy na tumawag ka pa ng mga tao na makikinig na yung salita at i-share po namin to sa aming mga kakilala, kaibigan, upang mga kakilala namin kaibigan ay maging malapit sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa iyong salita. Salamat po sa pag-iingat mo at pagliligtas. Salamat po sa iyong patuloy na pagnanais, Panginoon, na kami ay matuto at higit sa lahat, Panginoon, maalayan o maaralan ng iyong mga salita. Salamat po sa inyo na pinagkakatiwala din ang aming mga kapatid na may sakit at karamdaman. Abutin mo po sila. Lalo na po yung mga may masasilang sakit at karamdaman, tulungan mo po sila. Ang aming mga kapatid, Sister Banji, Sister Laila, Sister Malu. Lord, dinudulog din namin sa iyo si Ate Flor. We are praying, Lord, na maging okay na po siya at maging maayos na po ang kanyang kalagayan. Dinudulog din namin, Panginoon, ang mga may sakit at karamdaman, abutin mo po sila. Si Sister Lynn na nag-pray request sa oras na ito, we rebuke the spirit of a headache, ang pananakit ng kanyang ulo, ang hirap sa paghinga, we rebuke in Jesus' name, maging ang ubo na nagpapahirap sa kanya sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At tumanggap po siya ng kagalingan. Salamat po at patuloy na akayin mo po ang mga kapatid na makinig na yung mga salita at patuloy na unawain at tanggapin at patuloy na mag-aral sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo. Napakaganda, napakabuti na yung mga salita. Lahat ng tao ay nabebenepisyohan kung patuloy na sasampalataya sa iyo at magtitiwala lang sa iyo. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. God bless po.